Mihora. May mihora ba kayo? Ibig sabihin, mihora po. Salitang Espanyol pero ginagamit ng mga Ilonggo. Ibig sabihin na may hora. May pruweba ka ba? Marami ka bang gawa? Oh, ganun yan. So, ako naman without bragging about it, but it is only stating the truth bago ako mag-vlog. Ay ang kalsada po sa amin sa Mindanao, highway pag-usapan. Mula sa, sabihin natin mula sa Cotabato City. Mula doon sabihin mo na sa Libak. Ikot lang, kalsada. Daan ka. Dito ka daan sa General Santos City, sa Coronadal, General Santos City. Papunta po kay Davao City, papuntang Agusan, papuntang Surigao. Ladies and gentlemen, corrupt din ang mga politiko sa amin. Pero bakit 6 na lane ang mga kalsada ron? Ganun lamang po. Ikumpara ko yun sa kalsada dito sa, nakapunta ka na ba sa Pabicol, galing Manila? Nako, pinaka-buisit na kalsada na dadaanan ko dyan, yung kalsada ni J.J. Suarez. Yung kalsada sa Quezon, one of the oldest provinces in the Philippines. Ang pangalan, alam nyo ba kung anong pangalan dati ng Quezon province? Sige, nombra kung sino ang nakakalam. Bibigyan ko ng regalo. Ang dating probinsya. Alam nyo ba yung BLTV na bus company? Anong BLTV? Batangas, Laguna, Tayabas Bus Company. Diyan muna kukunin ko anong dating pangalan ng probinsya. Dati ay probinsyang Tayabas yan. Hinati ang Tayabas naging 2. Aurora at saka Quezon. Si Quezon ay gwapong lalaki na asawa niya si Aurora Aragon. So patay na silang pareho dahil maganda naman ang gawa ni Quezon ay pinarangalan siya. Hinati ang napakalaking probinsya sa gilid ng Luzon na nakaharap sa Pacific sa 2. At ang isa ay pinangalanan Aurora Aragon. Ang isa naman Quezon Manuel Luis Quezon. At ang kawawa na Tayabas na probinsya naging isang bayan na maliit. Tayabas, Quezon. Ay, nako. Alam niyo ba ang pangalan dati ng Rizal province? Ha? Sino man nakakalam dito, taga Rizal, alam niyo ba? Pasig. Ilog yun ng Pasig. At saka may Pasig na bayan. Oh. Mayong gabi, last ka dyan. Inunahan ko lang ito diskusyon. Ano ang dating pangalan? History tayo. History 101 from mula sa alumnus ng MSU Marawi. Dating probinsya ng Quezon at saka Aurora ay Tayabas. Tanong ko naman ngayon, ano ang pangalan dati ng Rizal Province? Calabarzon. Sabi ng mga kasama ko rin, Calabarzon. Kalabasa talaga nangyari. Ito po, hindi ko na patagalin. Ang dating pangalan ng Rizal Province ay Murong. Ngayon, ang Murong ay isang maliit na bayan na lang sa loob ng Rizal. Isang tanong pa, bakit Rizal ang pinangalan dyan? Isa yan sa lalawigan na nakaharap sa Laguna de Bai. Bakit? Hindi yung Laguna de Bai, Laguna de Bai. Ang tamang pag-pronounce. Kasi Espanyol yan. Ang Y sa Espanyol ay I. Sabi ganito, Bertene, Catalunya, I, Kausing. Ganun. Or Bertene, Kausing, I, Catalunya. Kaya ang YE. Ang Espanyol nagpangalan yan, Laguna. Di Bai. Laguna de Bai, di ba? Babasa natin. Pero Laguna de Bai yan. Sa Laguna, yung Laguna de Bai,
Andyan sa kabila ng Laguna de Bay ay Rizal Province. Sa kabila ay Laguna. Pero ang tanong, bakit Rizal ang pinangalan dyan? Kasi po, ganito, sa panahon na nandoon sa, di ba nandoon sa Binyan, naglalaro sa tubig si Rizal. Tapos naalala niyo yung kwento, yung nahulog yung naiwan niya yung kanyang bakya. Kasi ang chinilas noon bakya eh. Yung kabila ng bakya ay inakuan sa tubig, inanod ng tubig. Inanod siya ng tubig na So, kaya pinangalanan Rizal kasi doon natagpuan sa Rizal na yun ngayon ang isang paris ng bakya, kaparis niya. Kaya pinangalanan Rizal. Oy, joke lang yun ha, hindi totoo yan. Kwento lang yan. Fake news yun, pero fake news na nakakatawa. Ibig sabihin, sa panahon na yun, na may mga bayan-bayan, binangunan, ang pangalan niyan dati ay Murong Province. At ang tanong naman, sino ang nagbigay ng opisyal na mga pangalan sa lalawigan natin? Lahat ng lalawigan sa buong Pilipinas. Mula Cotabato, Lanao, papunta sa Misamis, papunta sa Agusan, papunta sa Zamboanga, papunta sa Surigao, papunta paakyat sa Cebu, sa Bohol, sa Leyte, paakyat doon sa Samar, paakyat sa Biliran, paakyat pa doon sa kabila naman, Panay Island, nagiging Iloilo, Capiz, Antique, tapos Aklan, tapos Negros, tapos Gilid, Palawan, paakyat yun, Romblon, at Marinduque, Mindoro, paakyat sa Batangas. Sino nagbigay lahat ng ng pangalan ng probinsya? Although dati may mga pangalan na yan sa panahon pa ng Espanyol, pero meron na pong official name na binigay yan. At sino ang nagbigay ng official name? Alam niyo ba kung sino? Si President ng United States of America na si President William Howard Taft. Dati, presidente ng pinakaunang civilian na gobernador general ng Amerika, si William Howard Taft. Kaya nga, pag pumunta ka sa Maynila, may nakita ka Taft Avenue sa pangalan niya yan. Pero bago mag-Taft Avenue, palapit ka sa Manila Bay, ang una dyan, yung Ruas Boulevard, dating pangalan niya, Dewey Boulevard. Bakit Dewey Boulevard? Kasi ang unang tao na lumusob sa Pilipinas at nanalo sa gera ay si General George Dewey. So ngayon ang binitawan ni George Dewey ang pagiging Governor General, binigay kay William Howard Taft, the first civil Governor General. At siya ang nagpatayo ng mga eskwelahan sa buong Pilipinas, public schools. Nagdala sa dito ng mga thamasites, mga volunteers, ng mga teachers. Kaya noon, sa panahon na yan, grade 1 na grade 2 ang lulo ko, magaling umingles. Kung mag-pronounce pa yun ng bond paper. Bond paper! Give me bond paper! Oh, natandaan ko yung lulo ko noon. Naabutan kong buhay pa. Grade 2 daw siya doon sa American School. Pero bago yan, nagsimula, pinuntahan ni William Howard Taft ang lahat ng probinsya. Mula sa pinakadulo, sa Cotabato, nagtanong siya sa mga tao, what name do you want for this province? Tanong yung mga nakatira. We want it Cotabato. Kasi yung mga Maguindanao doon na nakatira, Kuta, Bato. Kuta, Bato. Para medyo maganda pakinggan, Kuta, Bato. Oh, yan ang galing. Kuta, Camp. So, Camp of Stones. Nakahati na ngayon, mga ilang probinsya na ngayon ng Cotabato. North Cotabato, which is Cotabato ngayon, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat,
At wala na, yun. Yun lang. Pero napakalaki, napakaunlad. At ang maganda pa diyan, ang Sultan Kudarat sa ngayon, majority na nakatira diyan ay mga Kristiyano, mga Ilonggo karamihan. Sunod mga Ilocano, may mga Kapampangan, may mga Batanggenyo. Kaya mga pangalan ng lugar diyan, New Tarlac, New Coyapo. Kita mo mga pangalan diyan, tapos may pangalan ng probinsya doon ng New Pangasinan. Ganon po yun sa Mindanao. Pero but then, yung Sultan Kudarat, majority Kristiyano, pero ang gobernador, since ilang dekada na, ilang henerasyon, it is the only Christian province na kung saan ang gobernador ay Muslim. Nagsimula yan kay Dato Pax Mangunda Dato. Sinunod sa anak niya kasi maganda performance niya, ay binuto siya ng mga Kristiyano. Sunod, pumalit ang anak niya. Maganda rin ang performance ng anak niya si Ting Mangunda Dato. Binoto rin ang anak ni Ting Mangunda Dato na si Dato Paksali. Ang galing naman, mas magaling pa itong Dato Paksali na apo. Mas magaling pa kasi lulo kaysa tatay. Siya, pinagawa niya na ngayon. Ang ginawa niya, ang Sultan Kudarat State University, ginawa niyang libre. Ang gustong sino mag-aral ng pagka-doktor, libre. Pagka-abogado, libre. Lahat. Tapos nagpatayo siya ng ospital, libre. Yan ang ospital na walang cashier. O yan, kinikwento ko lang ito bago tayo magsara para may audience tayo. Okay? Dito na tayo after tracing those. Ito po ngayon, may ginawa po akong petition. Medyo formal naman tayo, hindi ako ngingiti. Kasi nakikita ko na kung tawag ba sa mga Cebuano na alkansi. Alkansi na parang nalugi na si Sara sa labanan sa impeachment. Siya pa naman presidente ko, kaya I have to oblige. God save the Queen. O ala, tulungan mga aming reyna. Ganon lang yan. So ito ngayon, ipupoint out ko yung mga kamalian. Una, yung pinakamatindi doon na ginawa na damage si Trillanes, kasabwat yan si Attorney Ronel Buenaventura, kasabwat yan siyempre si Luestro, kasabwat siyempre si De Lima, kasabwat yan ng iba pa si Ridon. Dami nila. Ang kanilang pakay ay isa lamang, ay dapat matanggal at hindi makasali sa takbuhang pampanguluhan si Sara sa 2028. So kailangan i-impeach nila. Kaya lang, alam naman nila na talo sila sa Senado na impeachment trial. Kaya ang ginawa nila, dahil talo sila doon, ginawa nila mini trial lang sa baba. Dito nila, ilahad na kagaya yung nilahad yung AMLAC. Biro mo I'll just point out one thing. Una, bago pinatawag yung AMLAC na si Attorney Ronel Buenaventura, 8 days ago, ang hepe ng AMLAC ay si Attorney Matthew David. Bakit siya tinanggal? Nag-certify na yan si Attorney Matthew David noong 2017 pa na walang magic-magic, walang kasiraan sa tinatawag na STRs at saka CTRs. Ano yung STRs? Suspicious transactions. At saka covered transactions. Para maintindihan ninyo, ano yung covered transactions at suspicious transactions. Pero bago ko sasabihin ko sa inyo kung ano yan, ay ganito yan. Ang transaction na CTR, ayon sa batas, yan po yung covered just by reason na pag nakadeposito ng 500,000 pataas, automatic record. Hindi naman ibig sabihin na ninakaw ng tao ang dineposito niya 500. Basta i-record lang. Policy ng batas yan eh. So i-record. Kung 2 million, ibig sabihin 500, record. 501,000, record. Tapos hanggat pataas na pataas, i-record yan. Tapos kada record, halimbawa, ang pinadala, nagdeposito ako sa akin, 1 million.
Pagtapos ko dineposito 1 million, may record na kagad ako, 1 million. Tirador, 1 million. Pagkatapos, winidraw ko yung 1 million. I-record ulit, tirador, 2 million. Dalawa na kasi transaction eh. First transaction was 1 million deposit. Second transaction, withdrawal, 1 million. So, 2 million na ngayon ang CTR ko. So, anong gagawin ko? Winidraw ko dahil i-convert ko siya sa time deposit. So, mag-time deposit ako kasi in 6 months time. Ang time deposit ko mag-earn ng halimbawa, 100,000. So, dineposito ko siya as time deposit. So, magre-record ngayon, pangatlong transaction, plus 1 million, magiging 3 million na transaction ko. Pero ang pera ko, 1 na dineposito, pinikot-ikot ko lang, 1 million. So, after 6 months, kinuha ko yung 1 million, may 100,000. So, winidraw ko, 3 million plus 1 million, 100,000 will be 4.1 million. Dineposito ko sa time deposit, magiging 5 million. Kita mo magpaikot ng pera. 1 million ng kapital ko, nagiging 5 million na mahigit ang record. So ngayon, kung gagamitin ko yan, mangungutang ako sa ibang bangko, meron ka bang statement of accounts? Yes po, meron. Kasi bakit po kayo maghanap ng statement of accounts? Kasi diyan namin malalaman kung pautangin ka namin o hindi. Kasi kung maganda record mo sa bangko, pakakautang ka. Adi. Ang ginagawa ko, sa to lang, ito guilty rin ako dyan. Dahil kumuha ko ng bagong kotse at lumapit ako sa bangko, hinanapan ako ng pruweba na maganda bang record yung bangko ko. Kaya ginawa ko, may dalawa akong bank account. Ang isa BPI at tatlo BPI. May BDO at may PNB. Hawak ko naman, may app naman ako lahat. Dineposito ko from BDO, dineposito ko sa BPI. Buksan ko naman ang app ng BPI, i-deposito ko sa PNB. Mula sa PNB, dineposito ko sa BDO, balik. So, ilan yun? 10,000 lang yun. Tatlo. So, naging 30,000 na kagad record ko. Kinabukasan, ganun, paulit-ulit lang ako. Withdraw, balik, withdraw, balik, withdraw, balik. Sabi naman ng pinag-utangan ko na BDO, ba, maganda record mo, attorney. Sige, pwede ka na kumuha ng bagong sakyan. Ganun po, taktika. So, yan po ang nangyari kay Sara Duterte. Ang kay Sara Duterte, sa loob ng mula 2005 until 2025, ni-record na transaction ng AMLAC ay 3 billion. Ang kanyang mister ay almost 3 billion. Kaya itotalin mo, 6 billion. So, ang ibig mong sabihin, ladies and gentlemen, kaya kong kukunin ang 6 billion kung may 1 billion ako. Bakit? Anong gagawin ko? Deposito ako, first day, 1 million. Withdrawing ko, nag-compute ulit, plus 1 million, 2 million ako. Tapos, the same day, gagawin ko, deposito ko ulit, 3 billion at 3 million na kayo ng record sa akin sa tatlong transaction sa isang araw. Gagawin ko 4 pa, 4 million sa isang araw. Gawin ko pa 5 million sa isang araw. Ikot-ikot, gagawin. Hawak ko naman ang ano. Hawak ko naman ang mag-apa transfer ako, computer lang gagamitin ko. Maghanap ako ng, siyempre, pupunta ka sa bangko, pwede mo tanggalan mo ako limit, withdrawal limit, tsaka deposit limit. O yun, patanggal ko naman yun. So, ibig sabihin, it is possible na yung 1 million ko, paikutin ko 5 withdraw, 5 deposit, maging 10 million sa isang araw. Yan ang CTR ko. Covered ang transaction ko kasi more than 500,000. So, ang CTR ko for 1 day ay lumalabas na 10. 10 transaction. 5 ang deposit, 5 rin ang withdrawal. Ipasa ko naman sa PNB ko yon. Ipasa ko naman kung saan-saan. Yan tawag yan, leveraging ng money or hedging. Ang purpose ko nan para mapaganda kong credit ko. At maraming magpapautang sa akin. So, I'm just demonstrating to you how could it happen. So, ngayon, how many days are there in 1 year? There are 365 days in 1 year.
kung leap year ay 366 days. Huwag na tayo humaba sa leap year. Dito lang sa 365. So kung 365 days at 10 million a day ang ginawa ko, 10 million ang hedging, ang paikot-ikot ko ng pera, times 365, ilan yun? O, 365, tatlong numero, plus tatlong zero, 365,000 plus zero, magiging 365, una, 365 days, 10 million kada araw. So, some 365 na 10 million. So, magka 3.65 billion na kagad ako. Kayang-kaya kong gawin sa isang taon. I am only telling you this story is to demonstrate to you the possibility na pwedeng magpaikot ng pera para lamang mapalabas mo kung gaano kalaki ang iyong covered transactions. Bakit covered? Kasi sobra 500,000 eh. Tapos may isa pa sila sa batas ng AMLAC. Kapag may suspicious account naman, ay ibang transaction naman yan. Pero kailan naging suspicious? Ganito po naging suspicious pag ganito. May 1 million ako. Ang gagawin ko, i-deposito ko yung 250,000 ngayong araw. Tapos after 20 minutes, 250,000. Parang iniiwasan ko ba? Sadya kong iniiwasan yung 500,000. Tapos another 250,000 pangatlo. Another 250,000 apat. So apat na transaction, more than 1 million, suspicious na po yun. Pero kung 500,000 kagad dineposito ko, hindi isa suspicious. Magiging covered transaction. In other words, I am only educating you kung ano yung laro ng AMLAC. At para saan ang purpose niyan. Sa totoo lang, hindi mo rin madidetect kung ikaw ay naghahawak ng bangko ng lahat ng tao. Hindi mo madetect kung sino dito ang drug lord. Hindi mo rito madetect kung sino ang terrorist. Hindi mo madetect kung sino yung mga corrupt sa flood control. Hindi. Hindi mo madetect yan. Kundi, may pandagdag yan. May pandagdag yan na ginagawa nila. Sa ngayon lamang ay kung makapag-deposito ka ng 500,000 or more, hahanapan ka ngayon ng bangko ng pruweba bakit ka nagka-deposito ng ganong kalaki. In my case, pasensya na, ay true story naman ito. Nanalo po ako ng 10 million. Binayaran ako ng kalaban. Ang hawak kong pruweba na bakit ako may karapatan sa 12 million. Pero hindi ko pera yun, pera ng client ko yun. Ay pinakita kong court order. At pinakita kong resibo na binigyan ako ng cheque na 12 million. Nagbukas ako sabi ko ng bangko, China Savings Bank. Nagbukas ako for the purpose of withdrawing the same para hati-hatiin ko sa mga kliyente ko. So, dinidemonstrate ko lang sa inyo na istrikto po ang bangko. Hindi ka basta-basta magdeposito na lang may dala kang pera po. Wala kang pakialam, pera ko to eh. Di ba? Parang gano'n, yabang mo eh. Tapos i-deposito mo sa bangko. Sir, asan po yung statement o ano mo, yung proof na nagkaroon ka ng pera ganito? Ganon po yun ang bangko. Pero kung pupunta ka, ang tip ko lang sa inyo, ganito. Kung wala kayong transaction na nakakita kayo ng pera ganon, o kung corrupt ka man at may pera ka ganong kalaki, na ito naman ang ginagawa ng mga corrupt na flood control congressmen, ganito po yan. Pag may binigay sa iyo na pera, 100 billion, anong gagawin mo para makalusot? Punta ka lang po saan ka pupunta? Alam mo saan ka pupunta? Halimbawa, nabigyan kita ng 10 million. Alam mo naman ano yan, pwedeng bumili ka ng lupa na isa-isahin mo, iba-ibang pangalan gamitin mo. Pero mababa ang halaga. Or pinakamaganda na ginagawa ng mga nila ni Bryce Hernandez, na ginagawa nila Henry Alcantara, na ginagawa nila ng mga flood control kagaya kay Bong Revilla,
sa flood control na kinikita nila, ay ganito, pupunta sila sa casino. Pagdating sa casino, bibili sila, may 100 million sila, bibili sila ng chips. Pagbili nila ng chips, worth 10 million. Lalaro, kunwari, magpatalo 1 million. Pagkatapos laro, na mahabang laro, babalik uli sa cashier. Sir, uwi na ako. Papalitan ko na ng yung aking mga chips. So, bibigyan ka ngayon ng casino, ibalik sa iyo yung chips. Cash na ngayon. Pagtapos cash, pipirma ka pa ng resibo na binigyan na kinuha mo sa casino. Pagdating mo ngayon sa bangko, i-deposito mo sa bangko, hanapan ka ng pruweba. Saan mo nakuha yan? Ay sir, nanalo po ako sa casino. Ganun, ito po yung ng casino. Ito po yung certificate ng casino na binigyan ako ng 100 million. Ha? Ang galing mo naman, nanalo ka sa casino. Oo, saan ka ba nalo? Sa slot machine. Gawa ka pa ng kwento. Ganon po ang ginagawa ng mga flood control ng mga corrupt na congressmen. Kasi bawal kasi po sa AMLAC na magdeposito ka na mahigit kalahating milyon kung wala ka may ipakita na pruweba na galing sa lihitimo ang pera mo, ay hindi tatanggapin ang pera mo, kahit malaki pa. Para matanggap, Diyos ko, ginagpapagamit po yung mga Soler, Okada, yung City of Dreams, ano pa bang iba ng mga casino na malalaki? Saka Resorts World. Nagpapagamit po sila sa mga money launderer. May darating dito ng mga foreigner. Galing sa mga masama ang pera nila. Pinapalusot nila sa eroplano yan. Kasi bawal bumiyahe na mahigit $10,000. Ngayon gagawin nila, ilagay yan sa bag. At ipalusot nila, babayad sila ng pera ngayon sa eroplano. Babayad sila sa steward o sa pilot. Pagdating dito, dadalhin pupunta sa casino. Walang ibang puntahan yan, casino. Kasi ang casino po ngayon, ladies and gentlemen, ay ginagamit na panlaba ng mga pera na marumi. Money laundering. Money launder. Diba? Magbukas ka ng laundry business, laba, yun po ang ginagamit. Kaya having already now talked to you, educated you about the CTRs. So, yan na po ang CTR. Kung bakit umakyat man sa 6 billion ang dalawa, ang CTR at saka STRs ni Mans Carpio at saka ni Sara Duterte, ay yan po ang posible na nangyari. Hindi ko sinabi na sinunod yung aking sinabi. Pero the fact na may possibility ay you can never say na may nangyaring masama. So ngayon, nais ko lang din i-point out ito na may pinresinta po si Trillanes na 3 cheque na dineposito raw ni Sammy Yu na pinangalanan niya na drug lord. Wala naman siyang ebidensya na drug lord. Pinangalanan niya na drug lord. So, may 3 dineposito raw si Sammy Yu sa account ni Sara Duterte. Ay, pakita ko sa inyo. Ito. Ayan ha. Nakalagay dito sa affidavit ni Sunny Trillanes, tumanggap ng pera o nag-encash ng daan-daang milyong halaga ng mga cashier's checks o mga personal checks mula sa isang kilalang drug lord. Ha? Biro mo, magbabanggit ka ng isang kilalang drug lord. Kawawa naman si Samuel Oy na tinawag mong drug lord. Tapos si Samuel Oy ngayon, nandun sa Davao, nagkukuyakoy. Nagbibenta ng mga appliances. Do you know what? Si Sammy Oy po ay almost 80 years old na rin ngayon.
Siya ang may-ari ng pinaka-oldest, pinaka-matanda, pinaka-luma na nagbebenta ng appliance sa Davao City. Yan ang pangalan ay Dimdi. So 30 years ago pa nagsimula yung kanyang tindahan. Walang ibang tinitinda niyang puro appliance. Sa ngayon, hanggang ngayon, yun pa rin tinitinda niya. So ito ngayon, ipapakita ko sabi ni Trillanes, si Sammy Oy ay drug lord. Ano bang pinasihan nito magtawag siya ng tao na drug lord? Kung siya kayo tawaging drug lord, matutuwa ba siya? Actually, binasihan niya nung tinawag niya drug lord yan, ay dahil sa sinabi rin ni Colonel Eduardo Asierto na nagtatago na drug lord ko nito si Sammy Oy. In-identify na drug lord din si Michael Yang at saka si Charlie Tan. Pareho mga kwento nila. Pero wala naman silang ebidensya. Panay kwento, walang kwenta. Mga pulis sila. Pati sila sa Kanyas nagkwento. Mga pulis kayo, bakit hindi nyo hinuli? Tapos, natapos si Digong. Naging presidente si Bongbong. Bakit? Nang panahon na ni Bongbong, bakit hindi niya hinuhuli? Ando lang sa Davao. Kung talagang drug lord yan. Sa akin lang po dito, hindi ko naman sinasabi na nag-imbento ka, Sonny Trillanes. Bakit hindi mo po mahal ang bansa kung hanggang diyan ka lang? Dapat nagtrabaho ka, na ginawan mo ng, total may koneksyon ka naman sa lahat ng military dahil premier ka, kunin mo lahat ng mga ebidensya, isurveillance ninyo si Sammy Oy. At kung mabuo na ninyo yung ebidensya, magpatulong ka sa mga mista mo ng mga pulis. At sila ngayon na mag-prepare ng kaso laban kay Sammy Oy. 4 na taon ngayon si BBM. Hindi pa nakasuhan. Yan ang pruweba na hindi totoo ang iyong mga akusasyon, Sonny Trillanes. Na tinawag mo na drug lord si Sammy Oy, bakit nandiyon hanggang ngayon nagninegosyo? Bukas pa rin ang kanyang tindahan na Demdi. Baka bumili ka ng electric pan, baka may shabu electric pan. Nagbebenta ng ref yan, baka may shabu sa loob ng ref. Nagbebenta ng laundry, laundry machine. Baka may nakalagay doon sa ilalim ng ng mga shabu. Bakit din yung ginagawa ng yan? Imbestigahan. Kawawa yan. Parang kagaya sa Maynila ng one of the oldest na nagbebenta ng appliance. Siguro alam ni Malo to. Yung E-Slim appliances. Parang ganyan yan. Pero siya naman sa Davao. So, kawawa naman itong taong ito. Magsalita ito, hindi marunong magtagalog to. Bisayang inchik to. Yan po si Sammy Oy. Tapos ito na yun, examinin natin sinasabi ni Trillanes na noong Marso 17 daw, taong 2011, nagdeposito daw sa Union Bank ng Phils R. Mercedes. Account number 1001-700-32156 at dinipositohan daw kay ang recipient si Sara Zimmerman Duterte pero walang nakalagay na account number. Ang amount, tandaan mo Malo, 7,440,000 pesos and 440,846 pesos and 7 centavos. Up to $1 centavo, puta mabilib ka kay Trillanes. Ang galing Hanggang pinakahuling centavo nakuha mo. Grabe Tandaan nyo ang petsa, number 17, March 2011. Pagkasunod, 25 October 2011. Sa BDO Unibank SM Lanang. Alam mo yung SM Lanang? Airport yan doon sa Davao na pinakabagong airport. Ang account number daw, hindi ko alam kung kaninong account number ito. Kay Sara ba to o kay Sammy Oy? Baka kay Sara nga. 37600. Pwede ka na makasuhan dito.
binisto mo yung account number ni Sarah, pwede kang kakasuhan dito na walang consent si Sarah. Tapos, anong amount noong October 25, 2011? Nako, 7 million pa rin, 440,846 pesos and 7 centavos. Bakit pareho ang amount? Kung ibinigay yan, sani, sa ng isang drug lord at bayad sa protection, mayroon ba nagbibigay na may butal? Nagbibigay ng protection, may butal? Hindi ko malaman. Kasi hindi pa naman ako nakatanggap ng protection money. Pero ang alam ko dyan, nagbibigay yan, buo-buo yan. Kung 10 million. Akalain mo. Pangalawang amount, parihong amount. Pangatlo, April 24, 2012. Ilang buwan ba? Bilangin natin. Sa ganong amount din. At hinulog daw sa SM Lanang. Ngayon, gagamitin natin ang AI. Magtatanong tayo sa AI kung kailan itinayo ang SM Lanang sa Davao City. When was SM Lanang constructed and started to operate? In Davao City. Ayan. AI na tinanong ko. Kailan kaya ito? Ito, nakalagay, SM Lanang was started in construction in 2011 and opened to the public on September 28, 2012. Di paano magiging totoo ito, Malo? Sinabi niya nagdeposito. Sinabi niya nagdeposito noong October 25, 2011 sa SBDO SM Lanang. Tapos nagbukas ang SM Lanang September 28, 2012. Bistado. Bistado. Ha? Bistado. Ano to? Paano mapaliwanag ito? Ha? Bistado. Ay, mga kakampi. Ang dami-dami dito mga troll, mga kakampi ni, ni Trillanes. Paano mangyari? Na nakadeposito ka na hindi pa nagbukas. Sige nga. Paliwanag mo sa akin, baka totoo naman sinasabi mo. Paano nangyari? O ito po, pakita ko sa inyo yung resulta ng research ko sa AI. Baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako. Ito resulta ng AI. Ayan ha. SM Lanang, also known as SM Lanang Premier in Davao City, Philippines, had construction start in 2011 and officially opened to the public on September 12, 2012. 2012. So, paano kayo dyan? Sino sa aming dalawa, de Trillanes, nagsisinungaling? Tinatanong pa ba yan? May ebidensya na eh. Hoy, Trillanes! Naging bento ka pa. Oh, ano ka talaga? Sunga ka kung sabi ni Attorney Rowena Guanzon, syunga. Ano may syunga? Tanga, di ba? Syunga ka talaga. Tatanga-tanga ka eh. Okay, balik natin. O, ito. Ang sinabi mo isa, 24 April 2012, SM Lanang pa rin. Ngayon, ang amount ay the same pa rin. 7,440,846 and 07 centavos. Hindi ba kaya, bakit pareho ang amount? Sa tingin ko po, Trillanes, bumili si Sammy Oy kay Sarah ng mamahaling sasakyan. Nakapagbenta siguro kasi ahente ka naman. Kahit wala kang pera, pwede ka maging ahente eh. Basta may kaibigan ka lang ng mga nagbebenta, tapat ka sa mga transaksyon,
at maayos kang kausap, pwede ka makapagbenta kahit wala kang kapital. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na po kayo mamroblema kung wala kayong kapital sa mga negosyo. Pwede kayo mag-umpisa sa benta-benta. Importante lamang ay mayroon kayong mga kaibigan na magtiwala sa inyo. Halimbawa, ako, may kasa ako. Dami ko mga sakyan, mga kotse. Lumapit kayo sa akin, mag-ahinti ka? Sige, ahinti ka. Sige, sige. Siyempre, kailangan ko rin maraming ahinti para marami akong may bebenta. O ito ngayon, number one proof na hindi totoo na nagsisinungaling si Trillanes. Ha, Trillanes? Pwede kang kasuhan ng libel dito. Hey! O ngayon, isa lang yan sa mga bagay-bagay na pinapakita ko sa inyo ang katarantaduhan nitong Trillanes. Naghahasik ng lagim. Tinatawag na si mga Duterte ay mga tarantado. Pero siya, anong tawag mo sa tao na tumatawag sa isang tao na tarantado? Pero bistado sa kasinungalingan. Kaya dahil dyan po, mga kaibigan, hindi na ako nakapagpigil. Hindi po ako nag-vlog kanina. Isa lamang po ang ginawa ko. At dahil dito sa ginawa ko, hindi ako nakapag-vlog. Ito po, babasahin ko ngayon kung ano yung ginawa ko. Gusto kong isalba ang reyna ng bayan. God, Allah, save the Queen. Sarah. I-share ko ang ginawa kong petition. Naabutan lang ko ng oras. Dapat pinaila kanina sa Supreme Court eh. Ito. Nakita nyo? Yan po ang gawin ko. Sa Lunes ko na lang isasubmit yan. Naabutan ako ng oras. Ayan. So ano kayo natatargeting ko dyan? Ipapatigil ko yung mga ganong investigasyon kasi puro kasinungalingan ang lumalabas. Ayan. Versus the Committee on Justice, House of Representatives, represented by its chairperson, Honorable Jervil Jinky Beatrix Luistro, alias AKAP, alias AX, na nagsisigaw, walang AX kung wala ni speaker. Walang AKAP kung wala ni speaker. Yan, petition for certiorari and prohibition. Ayan. This petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court, seeking to declare the nullity of and set aside the acts of the respondents done in grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Tatarget ko lang ito, direkto na lang ako kasi napakahaba naman yan, hindi nyo maintindihan ng mga teknikalidad. So ngayon, ito yung main ko. Excess of jurisdiction in violating Article 11, Section 3, Paragraph 2 of the 1987 Constitution, which does not grant the Committee on Justice or the House of Representatives the power to issue subpoenas or exercise compulsory process. Number 2, the due process rights of Sara Zimmerman Duterte to be given the right to object any move to admit new evidence and new witnesses not part of the original complaints and their witnesses and to object to any motion for compulsory process. Yan. Haba niyan. Kumbaga, ang aking objective dito ay ipatigil na yung pagsapina-sapina at yung mga napatawag na ay ideklara na null and void at hindi dapat gamitin na ebidensya. Ipakita ko na sa inyo kung ano ang pandaraya na ginawa nila ni Trillanes. Ito pa ngayon yan. At ikaw, Attorney Ronel Buenaventura. Ay, Ronel, ano mo si Attorney Ronel Buenaventura? Anong ginawa mo? Kinonfirm mo pa yung hindi totoo.
makukulong ka dito. Matatanggalan ka rin lisensya. Masasama ka na sa aking mga lahi na mga abogadong walang lisensya. Patay kang Attorney Ronel ka. Ha? I cannot wait for Monday to submit my complaint for disbarment against you, Attorney Ronel Buenaventura. You are another mistake of yours. Aside from confirming the confirmed false information given by Trillanes, ay nilabag mo pa ang Section 8-A ng Amendment Law doon sa Republic Act 9160 at saka Section 9-D ng Amending Law para sa Republic Act 9160 na nagsasabi na ang sinumang opisyal ng AMLAC na magbuyagyag ng mga detalye ng AMLAC ay makukulong hanggang 8 taon at mapaparusahan ng multa hanggang 1 milyon. Testingan natin. Testingan kita. Attorney Ronel, kita mo, kinonfirm mo. Siguro bago umupo, nag-usap-usap muna sila sa CR si Trillanes kasi si Ronel. Sabihin niya, si Ronel, attorney, ganito ang drama natin ha. Tatanungin ako ni Lila de Lima, kasama sa drama si Lila de Lima. Tatanungin ka, itong account number, sabihin halimbawa, itong account number, i-upload natin ulit. Yung sa Lanang. Hindi ko mapigil ang pagtawa ko nito. Oh, bistado yung mga kasinungalingan nyo. Ha? Sasabihin niya sa'yo tatanungin ka ni, Attorney Buenaventura, tatanungin ka ni Dilema. Sundin natin ang style ni Dilema kung mag-English. Attorney Buenaventura, what do you say about this transaction as a deposit made by Samuel Oy to BDO Unibank Lanang SM under account number 3760001948194 made on 25 October 2011? What can you say? Is this found in your records of transactions? CTRs or covered transactions? Sinabi naman ni Ronel Biecan, ni Ronel Buenaventura, yes, Chairman. Yes, Madam Chair. Naku, patay kayo. Kasama sa disbarment si Lila de Lima. Patay kayo nito. Ha? Ano kayo? Hindi kayo hindi ka ngayon, kung tawag namin sa mga Ilongguin, hindi ka maributay. Ang tawag sa Maranao na, miyatay ka kay... miyatay si Trillanes, miyatay si Attorney Buenaventura, miyatay mambo si Lila de Lima. Miyatay kayo langon. Lahat kayo. Mamamatay kayong lahat. Ay! Ha? Kayo, mga walang utak. Ako, walang buhok, pero may utak. Ito ebidensya na ito, napakalaking ebidensya. Ano ba, kahit ano pa masabi nito ng mga kulto ni Trillanes na namumutakti dito sa aking parang makalanggam sa dami. Mga troll ni Trillanes. Ang Lanang, SM Lanang sa Davao City ay nagsimulang bukas noong September 28, 2012. Hindi ko makalimutan ito bagkat 3 araw ito nangyari matapos mag-birthday si Bong Revilla. September 25 kasi na ipanganak si Bong Revilla. At September 25 din na ipanganak ang aking kapatid na si board member Lindale Kausing na namatay na. Kaya September 28, 2012, yan palang nabuksan ng SM Lanang. Bakit mo sinabi? Saan mo ba nakuha yan? Niluko ka ng source mo Ha, Trillanes?
Pinangatawanan mo sinabi mo si Patrick, hindi Patrick, si Jose de Mesa. Ang source mo si Jose de Mesa. O ngayon, pwede natin sabihin tama yung March 7 mo, 17. Pero ang next ko na titingnan, bakit? Tanongin ko kay kaibigan ko, Malo, paano ba mangyari na 3 hulog ng pera? Pare-pareho ang amount, pati hanggang butal pare-pareho. Pwede ba ito binigay ng isang drug lord para sa proteksyon? Malabo, di ba? May drug lord pa na butal ang pera? Ay, Trillanes. Tingnan natin. Bilangin naman natin ang agwat ng buwan. Unang hulog, March 17. March, April, May, June, July, August, September, October. Bali, 8 buwan. Sa October naman, October, November, December, January, February, March, April. 7 buwan. Tapos April naman, ibig mo sabihin, installment ito. May binili na installment. Hulugan. O di kaya, paluwagan. Mayaman naman sila paluwagan. Ano ngayon mga kampo ni Trillanes? Ano ngayon masasabi nyo? Pasensya na kay Solid Duterte po ito. Dr. Toto Tirador, Solid Duterte. I rise just to defend Sara Duterte, our queen. Sabi ni Ronald Busa, bukal. Tawag siyang bukal, kalbo eh. Tama, pagtatanggol muna sa mga Duterte, lalabas ang katotohanan. Ito na nga katotohanan ng sinungaling ang amo ninyo. Biro mo, nagbukas ang SM Lanang, September 28, 2012. Tapos sinabi niya nakapag-deposito sa BDO Lanang, SM BDO Lanang, noong October 25, 2011. At saka April 24, 2012. Hindi pa bukas. Ano tawag dyan? Post-dated. Ay, nako. Ay, nako. Paano ba ito? Sabi ni Ronel, malapit na matapos career mo, Toto. Nananakot ka ba? Gusto mo ba ako ipapatay? Anong buong pangalan mo? I-report kita. Kasi ang sinabi mo niyan, pananakot. Pag sinabi mo niyan, ipapatay niyo ako eh. Ipapatay daw ako ni Trillanes. Ito. Ito kasama niya si Ronel. Bakit ka gano'n matatapos ang career mo? Kayo mga DDS, tulungan nyo ako, bantayan nyo ako kasi ito, papatayin ako ni Ronel. Malapit na matapos career ko. Anyway, ito lang masabi ko. Nag-take ako ng examination IQ test ng isang araw. Alam mo Malo, kung ilan ang IQ test ko? Ito, pakita ko lang, ipopost ko sa Facebook. Ayoko magyabang. Pero parang naging mayabang na rin ako. I-post ko na lang dito. Ipakita ko sa inyo. Sabi ng ang problema ko, sabi ko, inspirasyon ko si Hitler eh. Hindi si Hitler. si Albert Einstein. Ito, pakita ko sa inyo yung result ng aking high IQ test. Total, napatunayan ko na nagsinungaling ang ugag na ito. Yan. Yan, IQ test ko, 129. Sa buong mundo, mas matalino ako sa 97% ng mga tao sa buong mundo.
Your IQ score, 129. Above average na nakalagay. Higher than the general population average. Hindi po ako nagsisinungaling. Ayan o, 129. Yan. So kayo, na mga kampon ni Trillanes na sinungaling, i-recall ka natin. Lumabas po yung mga ex-Marines. Tinuturo, ikaw, naghahatid pa siya sa bahay mo dyan sa number 28, Duhat Street, sa Antipolo Hills. Taga-Antipolo ka pala. Bakit doon ka sa Caloocan tumakbong mayor? Kakahiya ka. Diyan ka lang kasi hindi mo kaya si Junjun Inares? Doon ka sa Caloocan? Oh. Di ba, Junjun Inares, Dr. Junjun Inares, hindi ka na kaya. Pero bantayin mo, traidor ito si Trillanes. Baka bigla mag-rehistro sa Antipolo. Number 28, Duhat Street. Sa Town and Country. Antipolo Hills. Malapit yan sa linya ng yung Fatima. Yung papunta ka dun sa baba, may McDonald's dyan. So, imbis kakanan ka, pababa doon sa may papunta sa may SM Cherry. Yan, gilid ka lang, katabinan. Ang mga bahay dyan ay mga pangmamahalin. O, doon. Pagkatapos dyan, hindi na siguro ako, sinasabi ko lang sa inyo is, ang masasabi ko lang sa iyo, galingan mo pa, Trillanes, ang kasinungalingan mo. Galingan mo pa ang kasinungalingan mo. Halatang-halata kayo, pati si Ronel Binaventura, kasabwat mo sa pagsisinungaling. Kasama, yon nagtatanong, si Attorney Leila de Leyva. Ipadisbarga natin itong dalawang ito. Para pare-pare na tayong disbarred. Tapos, pag na-disbarred na tayong lahat, kakanta tayo sabay-sabay. Ako yung leader ninyo sa pagkanta. Tuturuan ko kayo mag-choir tayo. Tapos ituturo ko kanta sa inyo, ako ang nagwagi! Okay. Hanggang dyan na lang muna tayo. Sa Lunes ay magpapile ako ng solid Duterte po ako. Pasensya na kayo. At bakit ako pumalit? At kasi kasinungalingan naman lahat ang binabanggit ng mga makakaliwa. Makadilaw, makakaliwa, makapink. Bumoto ako kay Leni Robredo pagka vice presidente na ipanalo. Isa ako ng panalo sa kanya. Ever since, ako'y makadilaw. Pero sumuportan ako kay Digong Duterte. Bakit? Number 1 po na dahilan. Insurrecto. Ay ganito. Pinahuli ninyo si Digong Duterte na wala man lang warrant of arrest sa lokal na korte. Kung abogado ka, dapat idepensa mo yung batas. Kaya dinipensa ko ang batas. Ang batas po natin ay nagsasabi na walang maaring sinumang Pilipino o mga ibang tao man dito sa Pilipinas na pwedeng hulihin kung walang warrant of arrest na ibinigay ng lokal na judge natin. It is stated in Article 2 of Article 3 and Section 2 of our Constitution that says, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined by the judge. After examination of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons and things to be seized. Yan ang arrest. Persons to be seized. Yan ang arrest. Yan ay Section 2. Mas pinakamataas na batas ng Bill of Rights, Section 1, na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process, and no person shall be denied the equal protection of the laws. Tagalogin natin para mas maintindihan nyo. Wala mong sinumang mga tao ang maaring patayin, tanggalan ng kalayaan at tanggalan ng kayamanan at tanggalan ng pagpatas na pagtingin ng batas. Ayan kayo.
Ang sinasabi niyo, didilis ka ba, kalbo? Didilis, bakit dilis? Yung mga salitang dilis mo, pagbigyan ko na lang, okay lang yan. Pero tinitingnan ko po yun ang isang mababang pagtingin nyo sa mga lahi na dumidepensa kay Duterte. Ang akala mo sa iyo ay matalino ka. Kaya pinalabas ko ang IQ ko eh. Sino bang may IQ dito mas mataas sa 129? Sige, lumabas kayo. Debate tayo. Di ba? Ang unang-unang tingin ko niyan, Nestor Sabit, para kang nagmamaliit ka sa mga lahing Bisaya eh. Mga lahing Maranao, lahing Maguindanao, kasi mga Muslim, mga puro Duterte yan. Kasi ang BARM ay naigawad panahon ni Duterte. At pangalawa, na pagtanto-tanto ko, tiningnan ko, pagpiliin ako sa gitna ng mamamatay tao at magnanakaw ng trilyon, doon na lang ako sa mamamatay tao. At least, hindi siya kapatid ng magnanakaw. Ang kapatid mo ng magnanakaw ay sinungaling. Kaya nga, wala man akong buhok, nakatago lang. Nakatago lang talent sa ulo ko. Kaya ladies and gentlemen, magandang umaga po, magandang gabi po sa inyong lahat. Kapatid na Nenen, I am trustworthy. Wala na po akong pakialam kahit magagalit kayo sa akin. I'm Duterte through and through. I am Sara through and through. I am Sara. I am Sara for nothing. Hindi. Kailangan may panalo ng mga lahing Maranao, Maguindanao, Tausug, lahi ng mga Bisaya, tsaka lahi ng mga taga Mindanao, mga tsaka Visayas. May panalo natin si Sara at saka katulong natin ang mga DDS diyan sa Ilocos, sa Cordillera, sa Kapampangan area, sa Pangasinan, sa mga Igorot area, at saka mga Tagalugan region, maraming DDS diyan. Tsaka sa Bicol, maraming DDS diyan. Let us sing together na pagdating na mananalo tayo, i-promote natin na ang diwa na ganito. Hindi ako Ilonggo. Hindi ako Maranao. Hindi ako Maguindanao. Hindi ako Ilocano. Hindi ako Bicolano. Hindi ako Cebuano. Hindi ako Waray. Hindi ako kung ano na pa. Ako po ay Pilipino. Dapat ganun ang i-promote natin. Ha? Wala na yung BBM na yan, bubo mo. Bakit mo suportahan yung Kawatan? Ang kaaway lang natin dito, Kawatan. Sinasabihan na nga siya ng kapatid niya ni Aimee ay maghunos dili ka. Hindi pa diyan naintindihan nyo. DDS tayo, Ronel. Lumipat ka na sa DDS. Magandang umaga po, magandang gabi po sa inyong lahat.